Inilabas ni Congressman Leandro Leviste ang mga dokumentong ibinigay umano sa kanya ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Batay sa autopsy report, matinding pinsala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ang ikinamatay ni Cabral. May report si Tina Panganiban Perez. Blunt traumatic injuries sa ulo at katawan ang ikinasawi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral base sa autopsy report ng pulisya. Bali rin ang kanyang ribs, pati ang kaliwang braso, binti at bukong-bukong. Bago natagpuan si Cabral sa bangin, nagpunta muna siya at kanyang driver na si Ricardo Hernandez sa isang hotel sa Baguio City. Nakuhanan sa CCTV ang pagdating nila sa hotel, pati na ang mga sandali nang bumalik ang kanyang driver para hanapin si Cabral. At base sa inventory sheet ng NBI sa mga gamit ni Cabral na nakuha sa hotel, bukod sa antidepressant, may mga nakita rin silang antipsychotic medication. May nakuha rin silang prescription medicine laban sa insomnia at sleeping aid supplements. May na-recover din sa kwarto na 13 pulgadang kutsilyo. Isa si Cabral sa mga itinuturing na mahalagang personalidad sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Ayon sa kanyang abogado, maglalabas sila ng pahayag para sagutin ang lahat ng mga issue at akusasyon tungkol kay Cabral. Samantala, inilabas naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mga file na ibinigay raw sa kanya ni Cabral. Sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na nakuha raw niya ang files matapos makipagpulong kay Cabral noong June 11 at noong August 11 matapos sumulat kay Nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kasama sa files na in-upload ni Leviste ang mga binigay raw sa kanya ni Cabral para ipaliwanag ang high-level budget allocation formula ni Cabral at ang baseline, balanced, managed parametric formula na ginamit sa pagbalangkas ng 2023 National Expenditures Program. Sa isang kasunod na post, inilabas naman ni Leviste ang binigay raw sa kanya ni Cabral na 2025 DPWH budget per district summary. May nakalagay ritong NEP restored na mahigit 401 billion pesos na ayon kay Leviste ay allocable o yung taon-taon anyang alokasyon na maaari i-allocate ng mga kongresista. Sa isa pang hiwalay na post, inilabas naman ni Leviste ang listahan ng 2025 DPWH budget kung saan nakalista ang mga tinatawag na allocable, outside allocable, DPWH-initiated at Congress-initiated. Nilinaw ni Leviste na ito ay galing sa ibang source mula sa DPWH. Pero makikitaan niyang tumutugma ang impormasyon sa binigay raw sa kanya ni Cabral. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng Department of Public Works and Highways kaugnay sa mga dokumentong inilabas ni Leviste. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.